Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is nag-alay ng buhay para sa ikakatubos ng nakararami. Ito po ay si Jesus Christ, ang ating anak ng Ama na anak ng ating Diyos Ama. Ang pangalan niya ay si Jesus Christ. So, inalay ng ating Ama ang kanyang buhay para sa nakararami. Isang ano lang yun. Isang ganap lang yun na nangyari sa buhay ng ating pinakamamahal na ating Diyos anak na si Jesus Christ para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Inalay na ating Diyos anak ang kanyang buhay para sa atin dahil kung sa magsisi ka, matutubos yung kasalanan mo at maliligtas ang kaluluwa mo sa impyerno. Kaya magpalaya ng o magpatawad ang ating Diyos anak dahil siya ay mahabagin, mapagmahal, maunawain sa ating mga taong makasalanan. Once na magsisi ka at ipakita mo na magbabago ka at tinatalikuran na lahat ng mga kasalanan na nagawa mo at hindi mo na ito binabalikan, pinapakita mo na tumutulong ka, nagpapakumbaba ka, magbibigay ka ng respeto sa kapwa mo, sa magulang mo, minamahal mo yung magulang mo, at higit sa lahat, nagiging makadiyos ka. Pinapakita mo sa ating mahal na Diyos. Nag-alarm lang po yung aking cellphone. So, tuloy lang po ang aking advice. So, ganun po. Tinubos ng ating Diyos anak na si Jesus Christ ang mga kasalanan natin kasi ang mga tao minsan nakakalimot na sila sa mga mabubuting aral o gawa na utos ng ating Diyos Ama at Diyos Anak. So, nakakalimot sila tulad ngayong panahon na to, ngayong generation na to. Nabiwili ang mga generation ngayon, lalo ng mga kabataan, o kahit mga magulang natin, di ba? Minsan lolo't lola natin, di ba? Sa pag-social media, panonood ng mga, alam nyo na, mga palabas sa social media, di ba? Marami ngayon lumalabas na social media, di ba? Maglilibang sila. So, minsan nakakalimot na silang manalig, manampalataya at magdasal para sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kung minsan nakakagawa pa sila ng di maganda, minsan di ba nakakapag-comment sila doon minsan sa isang content creator, nambubuli na sila, hindi nila alam na masama po yun. Nakakapanakit na sila ng kapwa niya at nakakagawa na sila ng kasalanan. Kung minsan nakakalimot na rin sila magdasal para sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Minsan po, mag-alay po tayo kahit isang oras ng pagdarasal. 2 beses man o 3 beses, ikaw kung anong gusto mo. Ako kasi 2, sa umaga at sa gabi lang po. Nagdadasal ako. Lagi po ako nagdarasal at nagsisisi dahil araw-araw nakakagawa tayo ng hindi maganda para sa kapwa-tao natin. Nakapagsalita tayo ng hindi maganda para sa kapwa-tao natin. So, siyempre, lagi natin ihingi ng tawad yun. Sabi nga ng Diyos Anak, 77 beses ka man magkasala, papatawarin ka niya. Pero wag naman palaging hindi ka na halos nagbabago. Magbago po tayo. Pag sa nagbago tayo, panindigan po natin yun. Huwag po tayong babalik sa mga kasalanan na nagawa natin ng dati. Para maging kalugod-lugod tayo sa ating Diyos Anak, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.